sa nalagawain ng Panginoon dito po sa Friends of the Bar. Amen po. So mga kapatid, isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat at sa atin po ang presensya ng Diyos na naging dahilan kung bakit tayo nagtitipon at nagkakaisa sa banal na oras na ito. Amen? And since ito po yung banal na oras na itinalaga sa atin ng Panginoon, sabi nga po ni Sister Violeta, buksan natin ang ating mga puso at ang ating kaisipan. Amen po. So, ito po yung huling series natin para sa discipleship, ang aking pagtalakay sa inyo ngayon. So, natandaan niyo po ba kung ano yung last topic ko? Last Monday? Anybody na nakakatanda? Yung Natandaan niyo po ba yung huling, nasa discipleship po tayo, natandaan niyo po ba yung huling topic ng Monday? Meron po ba? Kirby, Yes po. ang aking galang po natandaan, ito nga, yung wisdom for failure, tama ba yun? Yung failure counts, parang ganun. Tama po. Tama po. Ano po yung exacto, sis? Ano po yung exacto? Ito po yung tungkol kay Adan, di po ba? As the first. Hindi po yung pong topic, ano nga po yung exacto niyong sinabi? Wisdom? Discipleship, wisdom from failures. Di tama po yung huli. Hindi ko lang nasabi yung discipleship. Salamat po, Sister B. Mahalaga po kasi, kaya ako tinatanong ito, kasi binigay ko po ang topic sa inyo ng discipleship for 3 months. Parang dun sa worship din po natin, yung series natin, ganun din po, kasi po, dinadalangin po natin to sa Panginoon para magbunga po ito. Hindi po basta dahil ito yung expertise namin o gusto lang namin, kung hindi, para makakuha po tayo ng highest benefit o makinabang. Unang-una, hindi lang po kami, kundi kayo. Una na po kami nakinabang dito sa tinuturo namin. Pero ang dapat makinabang ngayon, dahil kami po yung nagpapahayag sa inyo, nagbibigay ng discussion ng panayam, kayo po ang dapat makinabang dito. Anong ibig sabihin nun? Ang salita po kasi ng Diyos ay mamamatay kung ito po ay hindi pinag-uusapan, hindi isnasa buhay, hindi ibinabahagi, lalo't hindi pinagninilayan. Magaganda po yung mga ebanghelyo natin ngayon. Kapistahan po ngayon ni San Bartolome, na kung titignan natin, siya po yung tinutukoy sa pagbasa natin, si Nathaniel. Mga kapatid, mahalaga po na tinatandaan natin, hindi lang po yung title, kung hindi yung mga aral na dapat nating natututunan. Sabi ko nga po, culmination ngayon o huling topic dito sa discipleship. Pero anong halaga po na nagbigay ako sa inyo ng 3 months halos na series kung wala naman po kayong natatandaan o hindi na i-apply po ito. Malalaman po natin na i-apply natin to kung kahit pa paano may natatandaan po tayo. Amen po. So, sabi ko nga po, nung nakaraan ng topic is wisdom from failures, na kahit sa mga pagkakamali natin, kahinaan natin, may natututunan po tayo. Katulad po sa historya po yun ni Adan. Amen po. Being the first disciple, si Adam, and si Jesus, yung sumunod na, sabi nga natin, the last Adam. No? Sa mga oras naman na po na to, ibibigay ko naman po sa inyo yung panghuling topic natin para sa discipleship series natin, which is called to make disciple. Ang resulta po ng ating mga pinag-aaralan, ang resulta po na tayo patuloy na nakikinig, ang resulta po na patuloy tayo na lumalapit at sumusunod sa Panginoon, dapat tayo ay nagiging disciple. Amen po? That's why called to make disciple. Understanding that discipleship is not an option, but a calling. Maliwanag po yun. Pag sinabing we have to make disciple, hindi po yun option para sa atin. Naku, hindi ko wala akong gift sa ganyan. Naku, hindi ako para dyan. Naku, hindi ako para maging disciple ng Panginoon. In the first place, kaya po tayo nandirito, naghahangad po tayong makasunod sa ating Panginoon. Hindi lang para makinig o umaten. Kung hindi, tayo rin ay magbunga. Amen? So, kahit naman po sa ating binasang ebanghelyo ngayon, amen po, ang unang naging tugon ni Nathaniel ay pagdududa. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Alam niyo po kung bakit nasabi yon?
Ito ay dahil sa maliit at tila walang halagang bayan po ang Nazaret noon. Maliit po ang tingin nila sa Nazaret. Kumbaga, hindi yan, kung sa atin, panahon ngayon, hindi yan galing sa bayan. Amen? Hindi yan galing sa mga elitista o mataas ang mga narating o pinag-aralan o maunlad. Amen po? Bukod pa po dito, inaasahan po kasi na ang Mesayas ay manggagaling po sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Hindi po nila alam ni na Felipe at Nathaniel na sa Bethlehem po talaga ipinanganak si Jesus. Amen po? So doon talaga siya nanggaling. Dahil doon siya nang pinanganak sa Bethlehem. Ngunit, ang sagot po ni Felipe na nagbukas ng pinto para sa isang malaking pagbabago sa buhay ni Nathaniel ay, halika at tignan mo. That's a way of discipleship. Si Felipe ang naging dahilan upang maging disipulo rin si Nathaniel. Ganon din po sa buhay natin. Meron tayong natutunan, meron tayong napag-aralan, meron tayong isna sa buhay, meron tayong napakinggan, meron tayong pinagninilayan. Then in turn tayo rin magiging daluyan ng lahat ng mga tinanggap nating kaalaman at aral. At dahil bukas po ang puso ni Nathaniel, ayon sa ating binasa, sumama po siya para makita at mapatunayan niya mismo yung binabalitang tungkol kay Jesus. So, nung makita po niya, siya ni Jesus, napapalapit pa lang, sinabi na ng Panginoon, ay, nang makita pa lang niya, si Jesus napapalapit, sinabi po ni Nathaniel, mismo sa bibig na Nathaniel, sabi niya, narito ang isang tunay na Israelita, wala siyang pandaraya. Anong sagot ni Jesus? Na nakita niya si Nathaniel noon pang nasa lalim ng puno ng igos. Tama po yung sabi ni Sister Marita, walang naitatago sa Panginoon. Dahil long before pa, nakita na ng Panginoon habang nakaupo sa igos si Nathaniel. Ganon din po tayo. Kaya di po natin masasabing, naku, hindi ko calling yan, maging discipleship na pinag-aaralan na yan, na dinidiscuss ng mga speaker o yung mga series ni Sister B. Hindi ako para sa discipleship. Nakikita po ng Panginoon kung ano ang ating kakayahan, ang ating pagkatao, at siyang nakakaalam kung ano ang magiging tayo. Amen po? Mga kapatid, ayon sa sinaunang tradisyon, pagkatapos ng Pentecostes, alam niyo po bang nangaral si Nathaniel sa mga lugar tulad ng India, Armenia at Mesopotamia? At namatay po siyang martir. Dahil posible pong siya ay pinalatan ng buhay. So nakita niyo, dahil sa nangyaring pag-disciple at pagyaya sa kanya ni Felipe, na maranasan niya ang Panginoon, nagkaroon po ng pagbabago sa buhay po ni Nathaniel. Na ang hamak na karpintero mula sa Nazaret ang magbabago hindi lang ng buhay niya, kundi ng buong mundo. Na ang tinutukoy dito, naging dahilan ang pagsunod niya sa Panginoon. Ganon din po tayo. Kaya nga po ngayong araw na to, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Bartolome. Amen po? So, ang mga pangyayari ito, mga kapatid, kung tayo po, sa paglalakbay natin sa buhay, itinuturo po dito na tayo rin ay magagamit ng Panginoon. Na kahit ang ating kahinaan, ang pag-ayaw natin ngayon, pag-aalinlangan natin, nakakayanin natin, ito po ay magagamit para sa mas lalo tayong ilapit sa pananampalataya. Kung handa lang tayong sumunod sa Panginoon nung sinabing, halika at tignan, ang sabi po ngayon sa Ebanghelyo. Amen po? So, sa atin pong mga series na sinasabi ko, hindi po tayo pwedeng mag-alinlangan maglamang na tayo hindi karapat-dapat. Dahil, sabi ko nga, akmang-akma na ang topic at pagtatapos natin ng series is we are called to make disciples. That's right. We have to understand that discipleship is not an option but a calling. Option po ito. Ibig sabihin, decision po ito, no? Discipleship is not an option. Desisyonan mo na sumagot ka sa calling. Amen po? Hindi po ito basta lang may pagpipilian naman ako na ayaw ko yan, hindi ko pilyan. Mga kapatid, maliwanag po ang pagiging disciple, hindi po natin option ito, kundi dapat nating malaman at maunawaan na ito po ay calling sa atin. So mula po dito, basahin ko po mula sa Matthew 28, verse 18 to 20. Sinabi po dito, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me.
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Mga kapatid, sa mga disipulo noon, mismong ang Panginoong Hesus ang lumapit at nagsabi sa kanila na ang kapangyarihang binigay sa kanya ng Ama ay hindi lang sa langit kundi pati sa lupa. Kaya tayo inuutosang humayo, gawing alagad ang mga tao sa lahat ng mundo. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. At turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos. Amen po. May pangako siya doon, yun po yung panghahawakan. Kaya sinasabi natin, naku, hindi ko kaya yan, discipleship na yan, pang mataas na level na yan, pang leaders lang yan, pang servant lang yan. Mga kapatid, kahit simpleng member ka, dito tayo tinatawag. Dahil ang pangako niya, kasama naman natin siya. Amen? So, ito po yung sa atin, lalo na po sa amin, ginagamit na namin itong pinangahawakan namin, bilang mga missionary as our greatest commission or what we call is our missionary mandate. Mandato po ito na sinusunod. Amen po? This is called the Great Commission. But notice, mga kapatid, doon sa binasa ko from Matthew 28:18 to 20, Jesus didn't say, go and make converts or go make church members o look for more attendees. Hindi po niya sinabi yun eh. Hindi po sinabi ni Jesus, gumawa kayo ng maraming members. Ang sabi po niya, gumawa kayo o lumikha ng mga alagad. Make disciples. He said, make disciples. Ang pinakapangunahing punto ko po dito mga kapatid is, discipleship is not only for pastors, o hindi lamang po siya sa mga katulad namin na nagpapahayag, o kahit sa mga pare o sa Santo Papa. Hindi po. It is a calling to all believers. Ngayon, I presume, ako mismo, hindi lang nakakalain, kaya kayo nandirito ngayon. Ilan po ba tayo nakarecord dito? Halos 30 po tayo. Tama? Hindi ko po alam, registered gadgets lang to, o yung iba may nakikinig na kasama ninyo sa inyong kinalalagyan. So more than. So I bet, I assume, na lahat tayo ay believer ng ating Panginoon. Kaya nga tayo nakikinig di po ba? So, kung ikaw po ay nananalig at may pananampalataya sa ating Panginoon, na dumating si Kristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas at muling nabuhay, then you are on this topic. Then you are to make and called to make disciples. Because discipleship is not only for pastors or those na sabi nating mga leaders of the church. It is a calling to all believers. At kasama ka doon, kapatid. If you are a follower of Jesus and believer of Jesus, you are also called to help others to follow Jesus. Tinawag ka upang tulungan din yung iba maniwala at sumunod kay Kristo. Ang discipleship po, ulitin ko po, ay hindi lang para sa mga pastor o sa mga tagapagturo o tagapagpahayag. Ito po ay atas at panawagan sa lahat ng nagtitiwala, may pananalig sa Panginoon. At kung follower ka na ni Jesus, calling mo din na tumulong ng iba upang maging tagasunod niya. To follow Jesus is to make more believers. Amen? That's why masasabi natin, we are all called to make disciple. Lahat po ng santo, kasama na po dyan ang mga unang disipulo, nabuhay at namatay po sila ng tapat na pagsunod sa Panginoon, and in turn, masasabi nating naging effective sila. Bakit? Hanggang ngayon, binabasa natin ang gospel. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin ang buhay ng santo. Hanggang ngayon, kiniklaim natin ang Panginoon natin ay ating pinaglilingkuran at sinusundan. Nagbunga ang ginawa nilang sakripisyo. Nagbunga ang pagiging discipleship nila.
ang pagiging disciple nila o pag-aalagad nila, dumami. Amen? Marami silang na-disciple at kasama na po tayo doon. In turn, tayo rin dapat maging disipulong nagdi-disciple. Amen po? Now, bigyan ko po kayo, at least 3 lang, madaling tandaan, kasi tinanong ko kayo, ano yung last topic? Amen po? Lagi ko kayong tinatanong halos, ano yung last topic? Perhaps yung iba hindi nyo matandaan, baka mamaya mahirap tandaan para sa inyo. Pero ito po, simplihan natin, bigyan ko lang kayo ng 3. How to make disciple. If we are called to make disciple, then how to make disciples and why we should make disciples in the first place. Number 1, we are commanded to go. Sabi po sa verse 19 ng Matthew 28, sa unang bahagi ng verse 19, go therefore. Therefore, go. Kung babalik ka rin mo. So, maliwanag po ang habilin na tutos. Go. Sa Tagalog, humayo. Discipleship starts with movement. And you cannot make disciples in just sitting down. Ang discipleship po, ang pag-aalagad ay nagsisimula sa paggalaw, sa pagkilos. Hindi ka makakagawa ng alagad kung nakaupo ka lang at iniintay mo yung iba ang gumawa. Sabi nga po, may kasabihan, galaw-galaw din tayo. At sabi pa nga po, galaw-galaw para hindi ma-stroke. Amen? Malaki po may tutulong nito sa atin. Simpleng-simple. Go to your home. Sa bahay nyo, umpisa nyo. Humayo ka sa bahay ninyo. Umpisa natin sa loob mismo ng ating pamamahay, sa mga kasama natin sa bahay, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa lola at lola, mismong pamilya natin. Umpisahan po natin dyan. Amen po? Ilang paggising mo sa umaga, maituro mo kung anong dapat mong gawin. Sa halip na may narinig ka nagreklamo, nagbubunga nga, ituro mo kaya. Huwag mong umpisahan ang umaga ng galit o ng pagbubunga nga. Instead, magpasalamat ka sa Diyos kasi ang Diyos ay mabuti. That's our way na pinapakilala natin ng Panginoon na dapat nating kumikilos sa ating buhay. Go to your workplace. Umayo ka sa work mo kung saan ka nagtatrabaho. Sa mga inaalagaan at pinagsisilbihan mong amo. Kung may employer o boss ka. At habang papunta ka sa trabaho mo, kung nagbubus ka o nagtatrain, may makikita kang tao dyan na sa ayaw at sa gusto mo, gagamitin ka ng Panginoon upang makapag-disciple. In just a simple sharing, and just a simple na pagbate. Hello, good morning, God is good. Ang ganda ng buhay. Amen? Gumising pa tayo. O nakapagsalita ka tungkol sa kabutihan ng Diyos. O perhaps, mas mabuti makapag-share ka ng salita ng Diyos. Amen po? Humayo ka, kapatid. Kung may mga client ka sa business work mo, at sa lahat na nakakasalamuha mo sa pang-araw-araw mo sa buhay. Amen? Sa kapitbahay, humayo ka. Amen? Hindi yung nandyan lang, wala na naitayo ang bahay mo, wala kang naging kaibigan at wala kang pakialam. Nangyayari, nung maiburol ka, wala man lang nakipaglamay. Saklap po nun, paano? Wala ka na disciple, wala ka na akay sa kabutihan. Hindi mo nakipakilalang nabubuhay ang Diyos sa pamamagitan mo. Amen? And so, dito rin sa community, hindi lang mananatili kang tagapakinig. Maririnig din dapat ang boses mo, ang tinig mo. Maaaring nang-umpisan mo, nag-lead ka ng prayer. Ngayon, nagwo-worship ka na. Tapos nagbabasa ka rin ng mga pagbasa. Nagbibigay ka na rin ng mga sharing o pagninilay o reflection. Amen po? So, kahit na po saan ka mapunta. Amen? Take a look, kung titignan mo as an analogy. Ang isang liwanag, o isang ilaw o lampara. Ang ilaw po o lampara, walang kwenta kung yan ay tatago mo sa isang kahon. Kailangan lumabas ito o nasa labas lang ito para magliwanag. A light in a room does nothing if you keep it inside a box or just hide it. It should go out para makita ng lahat. Ganun din po tayo. Sa ating buhay, tayo po'y natasan, humayo. Mga kapatid, wala pong
Sister B, na mapapakinggan ko kayo ngayon kung ako po hindi ko sinunod ito. Nagamit-gamit kahit ang sarili kong mga pangyayari sa buhay mula po dun sa mga pagsubok at sa aking mga tagumpay. Ginagamit ko ang sarili kong buhay at testimonya upang ipakilalang buhay ang Diyos sa aking buhay. At ang Diyos na kumikilos sa buhay naming mga anak ko at ng mga nakakasama ay Diyos na mahabagin, Diyos na nagpapagaling sa tuwing may karamdaman, Diyos na nagbibigay ng biyaya sa tuwing nangangailangan, Diyos na nagbibigay ng katarungan sa tuwing may mga nararamdamang hindi na karapat-dapat, at Diyos na nanatiling tahimik na gumagalaw, ngunit makatarungan. Mga kapatid, habang nakikinig ka ngayon, kailan mo ginawa ang pagkakataon na ikaw ay humayo at dinignig mo ang panawagan ng Panginoon sa buhay mo? I bet wala pong nandito ngayon na hindi pa nakagawa ng mabuti para sa kanyang kapwa. At wala pa naman sigurong tao dito na ipinagdamot kung ano ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Amen po? That's why we are called to go. And much more pa kung ikaw ay naangkin mong leader ka na o servant. Anong saysay na sinasabi mo ang tagal mo ng leader, ang tagal mo ng servant, pero wala kang naipuproduce na magiging mananampalataya at tagasunod ng Panginoon. Amen? At ang napoproduce mo sa halip na mga believers ni Lord, kaaway. Ang saklap po nun, yung sa halip po na maraming nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos, ang dumarami mga taong galit sa iyo at nagko-question, bakit nandito yan sa community? Bakit papasimba-simba pa itong taong ito? Eh, ang sagwa naman ng ugali. Amen po? Malaki po ang pananagutan natin kung tayo mismo, we are called to make disciples, pero ang nagawa natin, make enemies or make unbelievers. Amen po? So, dalhin po natin ang lahat patungo sa ating Panginoon. Alam niyo po, meron po kaming tinutulungang community na regular every Friday. Member po sila isang community na nagkaroon ng di pagkakaunawaan ng isang leader. Ang masakwa po dito, na-divide po ang community dahil sa leader. Yung pangkat na naniniwala sa isang leader at yung pangkat na naniniwala sa isa. So nagkanya-kanya po sila ng mga natawag nilang taon nila. Fans club po ang naitayo sa halip na follower ng Panginoon. Kaya nga may talk din tayo minsan, are you a follower o fan? Tagasunod ka ba ng Panginoon? Disipulo ka ba niya? O tagahanga ka lang, pero mula sa malayo, doon mo lang siya hinahangaan at hindi mo hinangad na ipalaganap at mailapit ang mga tao sa Kanya. Amen? So, sa atin po, dapat aware po tayo lagi dito. Nang lagi po natin isabuhay, katulad po ng ginawa ni Felipe sa ating ebanghelyo ngayon, inakay niya si Nathaniel upang makilala niya at ma-experience personally ang Panginoon. Kung sinabi sa ating go, therefore, sa paghayo natin, dala-dala natin ang liwanag ng Panginoon. Katulad ng ilaw, hindi po ito nakatago. Nakikita nila tayo na dala-dala natin ang liwanag ng Panginoon. Na sa tuwing tayo magsasalita, ang narinig nila salitang nagpapahilom, salitang nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, at hindi salitang nakakapanakit, nanunumpa at may galit. Huwag na po tayong makisawsaw sa buhay ng mga politiko at sa nangyayari ngayon sa gobyerno at nagkakaroon tayo ng division at faction-faction. Tumayo po tayo kung saan matuwid. At sa ngayon, wala po tayong pinakamagandang gawin, kundi manalangin para maghari po ang katarungan, ang katotohanan at ikabubuti ng lahat at hindi ng pansarili. Amen po? Be aware, kahit pag po nag-post tayo, ang una po nating tatanong, ikalulugod ba ito ng Panginoon na magkokomento ka o magpo-post, o may makikinabang ba dito na maaakay natin sa kaliwanagan? O magdudulot tayo ng confusion na alam naman po natin, ang confusion ay gawa po ng kalaban. Diyan po magaling ang demonyo, magasik ng usapin at confusion, at kapag lumaki na ito, bubuhusan pa po niya ito ng gasolina para lalong mag-apoy
in turn, lahat, mawawasak po ang magandang samahan. Amen po? So, let us all remember, the first on how to make disciple is, we are called to go. Amen po? Number 2, we are called to make disciple. The word here is make. In verse 19, make disciples of all nations. Pag nabasa po natin yung sa Matthew 28 na to. You see, mga kapatid, we are called to reproduce, not just to attend, whether in church or whether in the community gathering. Calling po natin ito to reproduce, hindi lang para mag-attend tayo. Because in the first place, when we say disciple, a disciple first is a learner, a follower, and in turn, a multiplier. Kapag natutunan mo na, ikaw ay susunod sa kung ano ang natutunan mo. Susundin mo narinig mo to no? At dapat nagpo-produce ka, nagmo-multiply ka. Hindi lang nag-a-add, nagmo-multiply. Amen po? So, ganoon ang ginawa ng ating Panginoon. Sa una pong topic ko dito, pinaliwanag ko na po ito sa inyo noon, na ang education system during the time of our Lord is the student and the master, or the matetes. The student and the master. Wala master-disciple relationship. Wala po silang formal na classroom. Pero makikita natin, during the time of our Lord, meron silang regular na ginagamit. Kaya nga nung Pentecost, inabutan po sila ng pagbaba ng banal na Espiritong pinangako ng Panginoon. Nandun sila sa upper room. Yung regular nilang ginagamit, kung saan sila abutan. Doon sila nagpupulong, doon sila nag-aaral. Doon nagbibigay ng paggabay ng mga utos na katuruan ng ating Panginoon. At nagkaroon siya ng mga estudyante. Yun po yung kanyang mga disipulo, the learner. They learn a lot from our Lord Jesus. Kung wala silang natutunan, wala po silang dapat sundan. Hindi sila susunod sa Panginoon kung wala namang kaalam-alam na matututunan sa Panginoon. At hindi rin po sila magiging effective kung sila hindi natuto, kung hindi sila naging learner. Ano naman ang ituturo mo kung wala ka namang natutunan? Amen po? Hindi po pwedeng ay ituturo mo. Puro kalokohan. Amen. Amen, Sister Fel. Kasi kung wala ka natutunan, ang ituturo mo yung tungkol sa nararamdaman mo. Pag galit ka, ituturo mo yung galit mo. Ipapasa mo sa kanila kung ano yung galit mo. Si sariling doktrina ituturo. Amen. Opinion at sariling doktrina, patay na tayo dyan. Kaya mangyayari, alagad ni Kaladyaw kung ano-anong alagad. Di po ba? Dapat tayo follower ng ating Panginoon. At kapag alam mo, posto na ang iyong kaalaman, at ikaw mismo is nasa buhay mo yung natutunan at follower ka na ng Panginoon, already a disciple, then it's about time to multiply. Ipangaral mo yung is nasa buhay mong natutunan mo, at makita mo na nasunod mo ang sinabi ng Panginoon, humayo kayo. Dumami kayo. Amen? Dito po dapat aware po tayo. Lalo na po tayo kung tayo mga leaders na. Huwag pong mangyari katulad ng sinasabi ko na pinagtutukan namin, na tinutulungan namin ngayon yung isang humiwalay sa kanila. No? Ang nangyayari sa kanila, nagte-text po sa GC nila, nagme-message yung unang leader at sinasabing, kinuha mo ang mga tao ko. Maling-mali. Doon pa lang po sa term na parang CEO ng kumpanya na sinasabing, tauhan ko yung mga yan. Ba't nasa inyo yung mga yan? Spiritual na gawain ng Panginoon. Parang kumpanya ng sapatos. Amen po. Parang pasahuran niya yung mga tao. Ginamit niya yung term na nasa inyo ang mga tao ko. Mga taga-sunod ko yan. Maling-mali. Nakita niyo po si San Juan Bautista? Ang dami niya pong follower. Pero nung natiyak niya na ito na ang Panginoon, itinuro niya ang mga follower niya at lahat na nandoon na nanalig sa kanya at sumusunod na siya ang Mesaya. Hindi man, kahit ako mismo ay hindi karapat-dapat kalagan ang kanyang sandalyas. He humbled himself kahit marami siyang mga follower. Same as true with our Blessed Virgin Mary.
Hindi pinangunahan ng mahal na ina ang kanyang anak na si Jesus sa lahat ng desisyon. Hindi niya inangkin, anak ako ng tagapagligtas. Anak ako ng magiging hari ng buong sinukuban. Hindi niya sinabing, anak ako, ina ako ng tagapagligtas o ng inyong manunubos, sumunod kayo sa akin. Hindi sinabi ng mahal na ina yan. Kung natandaan nyo, nung gumawa ng milagro sa wedding at Cana, ano ang sinabi ng mahal na ina sa mga disipulo? Do whatever He tells you. The word itself, do whatever He tells you. Gawin nyo kung ano man ang ipag-uutos. Itinuon niya sa kanyang anak. Itinuon niya kay Panginoong Jesus. Hindi niya inangkin na sumunod kayo sa akin. Nanay ako ng ng sinusunod nyo. Nanay ako ni Kristo. Hindi niya sinabi yun. Pero sa buhay natin, maraming ganyan eh. Anak ako ng mayor. Huwag niyo akong kakantihin. Anak ako ng presidente o vice-presidente. Mga kapatid, sa atin po, it's not about how many people come to us. It's not about how many people come to you. Hindi importante kung gaano kadami ang pumupunta, ang lumalapit at nakikinig sa iyo. Ang importante, ilan ang nadadala mo kay Jesus. It's about how many people you lead to Jesus. And that's make you a true disciple of God. Kaya nga nung wala na ang Panginoon, they were so effective, these 12 disciples. And in turn, dahil wala na ang master, anong kanyang guro, sila na po ngayon yung nagpatuloy and they were called the apostles. Mga namatay sa pakikipaglaban at pagsunod at pagtataguyod ng pananampalataya at katuruan na itinuro ng Panginoon. And it passed on sa lahat, kaya tayo ngayon nandito. So dito po sa second step natin is we are called to make. The key word is make. But when we say make, it is intentional. Desisyonan mo ito. It's a process. Hindi madali, ano? Pero, proseso ito and it takes time. Katulad ng pagmumold ng isang clay. Sa atin, dati wala tayong pananampalataya. Kung meron na yung maliit, sabi nga, pero sabi, kahit isang gabutin lang yan ng mustasa, lalagot, lalaki yan. So, yung gawain, o yung natas sa atin is to make. Intentional po ito at may proseso. At kinakailangan pagtuunan natin ng time o oras o pansin. It doesn't make us a disciple within 24 hours o overtime lang. Sa buong buhay natin, simula na magdesisyon na tayo sumunod kay Kristo, sumunod sa Panginoon, it's a process at dapat nakikita yan ng mga taong nakakasama natin araw-araw. Kung saan ka man gamitin ng ating Panginoon. Sa amin, mga kapatid, it doesn't mean na wala na kami kailangan mga tao na aming mapapakinggan at mapagkukuha ng aral o matututunan. Every day is a learning. And you stop living when you stop learning. Marami pa po tayong matututunan. At marami pa rin tayong dapat natuturo sa tuwing tayo may matututunan. Kaya mahalaga po, habang nakikinig kayo, dapat siguraduhin yung matututunan nyo ito. Document at tandaan, mga kapatid, huwag sasayangin. Para nang sa gayon, when you make disciples, meron kayong maituturo. Hindi lang sapat na humayo kayo, pero wala kayong dala-dala. Hindi ka naman pupunta sa gera na wala kang bala. Sister Pel, ikaw ba lulusob ka sa gera na wala kang bala o wala kang sandata? Opo nga. Hindi makakalusab at tsaka kung lakas ba, kung may lakas ba, nadala. Amen. Kaya nga po, hindi ka pwedeng humayo, natatamlay-tamlay ka at napipilitan ka lang. Hindi rin pwedeng wala kang handaan. Dahil alam mo, hindi madali. Kaya sabi ko nga, intentional man ito, pero may proseso and it takes time. So ngayon, kung nakikinig ka lang, hangarin mo bukas o makalawa, ikaw na ang nagdi-disciple. Hindi ka lang listener. Ikaw na ang kapupulutan nila ng mga aral at katuruan. Ikaw na mapapakinggan nilang mag-worship. Ikaw na mapapakinggan nilang magbigay ng mga magagandang reflection. And aabot ka rin sa pagpapahayag
Sa pang-araw-araw nagagawa natin ito. Meron tayong lalabas sa bibig na lalo na't inspired ka na ng banal na espiritu. Yung salitang yan, hindi mo alam, yan pala ang magbibigay ng kalutasan sa dinadala ng kapatid. Yan pala yung makakapaghilom ng kanilang mga puso. Yan pala yung magbibigay sa kanila ng direksyon. Yan pala yung magbibigay sa kanila ng solusyon. Amen po? So, we are called to make, that is the number 2. And number 3, we are called to teach and baptize. Ang sabi po sa verse 19 to 20, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. The word is baptize and teach, to obey. Magbautismo tayo at magturo. So, discipleship po is 2 things. 2 bagay. Una, ang mga nakakasalamuha natin, bigyan natin sila ng pagkakakilanlan at ipahayag sila sa kanila kung sino na sila. So, kung may nakita ka isang tao na nangangailangan pa ng inspiration at kulang pa sa tatag ng loob o kung ano man ang tibay, bigyan mo sila ng identity sa ating Panginoon by simply baptizing them. Paano mo magagawa yon? Ibig ba sabihin nun, anuhan mo na ng holy water? Amen? Hindi po. Sa simpleng-simple, pwede mong gawin to. Bigyan mo sila ng identity. Sis, brother, alam mo, sa pinagdadaanan mo, always remember this. You belong to God now. You belong to the Father, Son, and the Holy Spirit. And that's baptizing. In-identify mo sila bilang anak ng Diyos. You belong to God. Amen? Binigyan mo sila ng identity. That's why discipleship is 2 things. Binibigay mo ang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos at mga tagasunod ng ating Panginoon. Bautismuhan sila sa pagpapahayag ng pagsasabing tayo'y mga anak ng Diyos. Mula sa Ama tayo at nandiyan ang anak na tagapagligtas at gumagabay sa atin, ang banal na Espiritu. That's the way we give identity. And that's the way on 2 things nagbibigay tayo ng discipleship. Pangalawa po, yung obedience. Ipinapaalala po natin at ipaalala natin ang kahalagahan at ituro ito sa kanila. Amen po? Teaching them to obey, not just to know. Anong saysay na natuturo natin kung paano, pero hindi natin tinuturo kung paano sila sumunod. That's why itong mga talk natin, kung napansin nyo, lagi pong may mga principles ako, some steps or tips or ways. Kasi hindi lang sa binibigyan ko kayo ng information, pero binibigyan namin kayo ng mga ways kung paano nyo magagawa and practical na may apply sa inyong buhay, whether sa pang-araw-araw nyong buhay, pati na rin po gabay sa inyong spiritual na paglalakbay. Amen? So, tituruan ko po kayo kung paano nyo masusunod. Wala po kayong reason. Naku, mahirap na yung sasabi ni Sister B. Kaya nga po, sinimplehan ko ngayon, tatandaan nyo, 3 lang itong binibigay ko. Amen? You are called to go, you are called to make disciples, and now you are called to teach and baptize. 3 lang po yun. Kaya madali. Amen? So, you have to obey. Tinuturuang sumunod, hindi lang po para makinig. So, may halin tulad po natin yan sa analogy ng isang cook. Sa isang mahusay na tagapagluto. Ako po, Kapampangan. At alam niyo po, kasabihan, pag Kapampangan, ay talaga namang nandyan yung passion magluto. Ay totoo po yan. Kami po, dahil mahilig po kaming kumain at masarap kaming kumain, dapat sinasarapan din po namin ang pagluluto. At kapag may narinig po kaming mga nagnanais magluto, ako, sa manugang ko, kailangan may ipasa ko po yun. Ang husay sa pagluluto o pangungusina. Hindi lang recipe ang ibibigay ko. Sasabay ko sila sa pagluluto mula sa preparasyon hanggang sa actual na pagluluto. Amen? Hindi mo lang bibigay basta yung recipe. Magluluto kayo together hanggang marunong na siyang mag-isa at gagawin na niya exactly kung paano mo ginagawa. Baka nga mas better pa sa'yo kasi mas may mapapasarap pa niya. So, ganun po yun. You don't give just some recipe, you cook with them until they can cook alone. Amen? At ang maganda po dito, kapag nagawa nyo na yung go, teach, and baptize, there is this great promise. Ang sabi po ng Panginoon,
I am always with you to the ends of the earth. Hindi po nun, na kahit saan tayo, pangako ni Lord, ako'y laging kasama ninyo. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin si Jesus. We don't do this alone. Ano man po yung sinasabi niyong mahirap, Jesus goes with us. Amen? So, dito po magandang pag-isipan natin kung kayo po ba ay nakakita na ng posporo. Nakakita na po ba kayo ng posporo? Amen? Amen po, amen. Amen po. Salamat po. So, syempre, ang posporo, maganda may kapartner, kandila, di ba? So, sa analogy po natin, imagine niyo the match and the posporo. The match and the candle. Amen po? So, mga kapatid, bakit po magandang pagnilayan dito, no? May posporo na sobrang proud minsan. Ito po ay kwento lang, ano? So, ikukwento ko po sa inyo kasi narinig ko rin dati sa akin, kinuwento ito eh. May posporo po na sobrang proud kasi nagniningas siya. Maliwanag siya at mainit, di ba? Kaya tinanong ko sa inyo, nakakita na kayong posporo kung hawak niya na, di ba? Hinihintay niyo mapudpud na siya, pag papunta na sa kamay niyo, mabibitawan niyo kasi mainit. So, may posporo na sobrang proud kasi nagniningas siya. Maliwanag siya at talagang mainit. Sabi ng posporo, para sa akin lang tong liwanag na ito, dito lang ako, sasarilinin ko na lang ito at hindi ko isi-share. After po ng ilang segundo, naubos siya, namatay, nawala ng liwanag, nawala ng kwenta at pakinabang. Pero may isa pong posporo, pagkasindi niya, pumunta po agad siya sa kandila. Sabi niya, hindi para sa akin ang apoy at liwanag kong ito. Para ito, masindihan ka, sabi niya sa kandila. So yung kandila po na yon nagsindi ng 10 kandila sa umpisa. Yung 10 nagsindi ng hanggang 100. Yung unang posporo po, kung titignan natin, sa dalawang ito. Yung unang posporo na sinarili ang kanya liwanag at apoy, convert lang po siya. Naging convert. Tayo ganun eh, di ba? Sinasabi natin, Katoliko ako. Dati nga, sumisimba ako doon sa iglesia. Ngayon, Katoliko na ako. Pero nanatili lang siyang na-convert siya. Wala siyang ginawa. Hindi siya nag-produce. Sinarili niya yun. Amen? Pero yung pangalawa po ang maganda. Yung pangalawa, naging disciple. The first match was a convert and the second match was a disciple. So may maganda po tayong dapat matandaan dyan. A disciple's joy is not in shining alone, but in passing the fire. Ang joy po ng disciple, ng isang tunay na disipulo, hindi sa pagningas lang mag-isa. Ang joy o ang galak niya ay ang pagpasa ng apoy at liwanag sa iba at mas marami pa. And the truth is, mga kapatid, hindi lang tayo niligtas ni Lord para maging mainit. Bagkus, iniligtas niya tayo para makapagsindi at magbigay liwanag sa iba. Nawa po mga kapatid, magsilbing liwanag ng apoy na nagsisindi sa ibang nangangailangan ng gabay at ilaw. At magbigay at magbahagi tayo ng apoy upang sama-samang magningas at maging liwanag tayo ng sanlibutan. Ngayon, ang tanong, paano ko may apply itong nasabi ni Sister B sa aking buhay? Paano po ito sasabuhay? Or simply, how to make disciple in real life? How do we live this out? Paano nga ba? Especially ako bilang isang ina, isang manggagawa, isang lingkod, isang leader, as a mom, as a worker, as a servant, or leaders, kung saan man kayo, mga kapatid, paano? Pisan mo sa bahay, ikaw dapat ang unang discipler ng mga anak mo. Kung ikaw ay nanay o tatay. Ano po sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7? Ituro mo ito sa mga anak mo habang nasa bahay. Ang kabuuan po niyan, be the first discipler of your children. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and you walk along the road, when you lie down and when you get up. So, wala po tayong dahilan para hindi natin magawa. Pagkagising mo, sa bahay mo,
Umupo ka, maglakad ka, o kung saan ka papunta. Discipleship sa bahay is washing dishes together while talking about Jesus. Isang araw po, nag-birthday po ang aking anak. Kahapon lang po, 23, tama, kahapon. Ako po yung punong abala. So, pinuntahan po nila ako dito sa bahay ng aking balae dahil dito po kami nakikitulog ng isa kong anak. Dito po kami nakikitira habang ang bahay namin sa Malabon ay hindi pa nare-restore. Pumunta po yung mga anak kong galing doon sa pinagtatrabahuhan, pumunta sa amin at nagdiwang. Ako po yung punong abala, tagapagluto. At habang naghuhugas ng plato, sama-sama po kami doon. Kinumusta po nila ako sa aking naging karamdaman at pinagdadaanan. At pinag-usapan namin ang kabutihan ng Diyos. Na alam nila na MRI ako at ang alam nila dapat mauoperahan ng aking mga tuhod. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, kinukuha po sa paggamot. Hindi na po ako mauoperahan at patuloy lang ang gamot at pag-iingat. So, nadi-disciple ko sila sa kabutihan ng Diyos habang kami sama-samang nag-e-enjoy na nanginain hanggang sa paghuhugas ng plato. Amen po? Simpleng-simple. Pinapakilala mo sa kanila na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay tagapagpagaling, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa pagsubok man o sa tagumpay, ang Diyos ay laging kasama sa lahat ng sandali ng ating buhay. Amen po? Gustong-gusto nila na i-impart ko sa kanila yung favorite passage ko, Bible verse, na napapatunayan ko sa araw-araw ng aking buhay. Psalm 23 verse 6. Bago pa lang ako lumabas sa bahay, pagkagising ko pa lang, binabanggit ko yan, surely the goodness and mercy of God shall follow me all the days of my life. Ang kabutihan ng Diyos ay laging nandyan, nakasunod sa atin. Hindi pa tayo pumupunta sa isang lugar naghihintay na para sa atin ang kabutihang hinanda ng Diyos. Kaya no worries Kahit ano pa nangyayari, lagi may solusyon ang Diyos. At lagi siya may pinapadalang kabutihan, whether sa tao o sa kahit ano pa mang pamamaraan. So sa trabaho, o kaya ikaw ay nag-aaral pa ngayon, kahit nag-aaral ka estudyante, pwede pa rin. Be a disciple who makes disciple. Maging disipulo ka o maging alagad ka na gumagawa ng pag-aalagad. Hindi lang sa preaching. Amen? O sa pagpapahayag lang. Hindi pwedeng magaling ka lang mag-preach o mangaral. Dapat nakikita ito kung paano ka magsalita, kung paano ka gumalaw, kung paano ka mamuhay. Paano mo ina-handle ang stress o depression mo. Paano mo ina-handle ang kakulangan o problema sa pera. Paano mo ina-handle yung mga masasagwang tao sa buhay mo, yung mga nananakit sa iyo. O kung paano ka nagbibigay ng mga inspirasyon sa tao. Don't just preach, live it. Because people watch on how you handle everything in your life. Amen? Or simple, invite one person for a coffee. And in between, tanungin mo siya, sister, brother, how can I pray for you? Baka meron kang concern sa buhay, pwede kitang ipagdasal. Sa akin po, mga kapatid, mahilig po ako sa coffee, ano? Kaya over the coffee, madalas, mag-invite ako. Kaya kaibigan yan, kay anak, pag may libre akong time, o baka may time kayo, tara, coffee tayo, let's meet up. And over that coffee, we make some healthy discussion, whether it's spiritual or in personal life. May mga chit-chats, then nagtatanong ako, is anything that I can help you? Hindi, nasabi ko, wag lang sa financial, ha? Pero kung may maitutulong ako, meron ba akong pwede ipagdasal o kung ano pa man? As a counselor po, o isang worship leader din, isa rin po akong encourager and life coach. Recently, meron pong na-meet ko sa prayer meeting dun sa Kainta, no? Na alam kong may pinagdadaanan, obviously, sa kanyang health. So, sa atin, bilang mga disipulo ng Panginoon, ang una mong reaksyon sa ganon, na mararamdaman mo kagad, ipapadaman ng Banal na Espiritu, need ng taong ito ang anything na may tutulong mo. So, agad po, nilapitan ko siya, hinawakan ko ang kanyang palad, hindi man niya hinihingit, sinabi ko, sister, I know, I can help even in prayer. Isa po sa forte ko, ang maging prayer warrior or intercessor. Is anything that you need me to pray for you? Sabi po niya sa akin, Sister B, napakabuti po ng Panginoon at nilapitan niyo ako. Nahiya po kasi ako lumapit. Minsan kasi, lalo na kung guest speaker kayo,
Nai-intimidate silang basta-basta mag-approach, nahihiya sila. Pero ako po, pagka naramdaman ko kagad, nilalapitan ko mismo yan. Kahit hindi po na hinihingi, binibigay ko po ang pagkakataon makapag-disciple ako. In any ways na magagawa ko. Sabi ko, alika, magdasal tayo. Not knowing kung ano lahat ang kanyang dinadamdam, in general, pinag-pray ko po siya. Alam niyo po ba, after nun, nung Friday, hindi man po ako naka-attend, meron pong kumuha ng video. Napaka-overwhelming po ng binahagi ng tao. Sinabi niya, wala po ako dito ngayon kung hindi ko naranasan ang kabutihan ng Diyos. Nung minsan lumapit po si Sister V dahil naano po niya yung sakit ko, pinag-pray po niya ako. Ngayon po, dati hirap ako makaakyat dito sa hagdanan. Ngayon, madali na. Pangalawa, binigyan niya po ako ng maliit na cross, nilagay niya po sa aking dibdib at yan po ay lagi nagpapaalala sa akin kung gaano kabuti ang Diyos. Maliit po na bagay yun. Napakaliit. Wala po ako na itulong na pinansyal dahil alam ko po, may mararanasan siya malaking gastusin sa pagpapagamot dahil nagkatubig po ang kanyang baga at may sakit po siya sa puso. Pero alam niyo mga kapatid, ngayon, pinalagana niya ang kanyang buhay. Siya po mismo, kapag may kailangan magkaroon ng mga pagsisharing, naku, buong lakas ng loob po siyang tumatayo para ipangalandakan kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya. Napakaliit po na naging pagkilos, pero malaki po ang naging impact ng pagbabago sa kanya. That's how we make disciples in simple life sa ating buhay. Sa simbahan o sa community, sa ministry natin, dito sa ating FOD, sa ginagawa nating prayer meeting online, don't just gather people. Let's grow people. Huwag lang po tayo nagtitipon. Palaguin po natin ang mga tao. Katulad ng ginagawa natin ngayon na meron tayong mga panayaw na katulad nito. And in your life, sa ministry, find one person. Walk with them. Read the Bible with them and pray with them. Amen po? Kayo mismo, mag-share kayo. Kagaya ng ginagawa ko sa inyo, sabi ko nga, isa sa Bible verse na paborito ko, yung Psalm 23 verse 6. Ginagawa natin to hindi madali. Pero tandaan niyo po, sa buhay din natin, katulad ng Panginoon, nauna po yung cross bago yung corona. May sacrifice talaga sa pagdi-disciple. There is always a sacrifice in discipleship. Amen? So the cross comes before the crown. And there will be sacrifice in discipleship. Katulad po ng sinasabi sa Luke 9 verse 23, take up your cross daily and follow me. Araw-araw po. Discipleship is daily. Not perfect, but consistent. So mga kapatid, ang pagsunod, ang nagpapaliyab ng damdamin at hindi ang damdamin ang mauuna. Meaning, sumunod po muna tayo. Si Lord na po ang bahalang magpalago nito. Obey first, then God grows the love. So mga kapatid, the last command of Jesus must be the first concern of our community and even our church. Una, hindi tayo tinawag para maging successful, pero tinawag tayong para maging faithful disciple. At si Lord na po ang bahala sa result. You are not called to be successful. You are called to be faithful. And God will handle the results. So mga kapatid, sa atin po, starting today, as I end, discipleship is choosing Jesus today and helping someone else choose Him tomorrow. Sa aking challenge po sa inyo, para sa linggong ito, katulad po ng mga nakaraan, lagi ko kayong binibigyan ng isang challenge para sa inyo for this 1 week. Think of one person. Mag-isip po kayo ng isang tao na tutulungan niyong ma-disciple na very effective. You don't need that stage. Hindi nyo kailangang may sarili po kayong halimbawa kami, okay lang kami dahil kami preacher. You don't need that stage. You don't need a title either. You just need to be available. Because disciples make disciples sa lahat ng sandali. Amen po? So, at this moment, I invite you to pray. Let us pray mga kapatid.
Damahin po natin ang makapangyarihang presensya ng Diyos na nasa atin ngayon, na nagbigay ng napakagandang pagkakataon na makapagnilay tayo at makapakinig ng kanyang mga katuruan sa araw na ito. Panginoon, salamat po sa pagtawag mo sa amin. Hindi lang para maligtas, kundi para maglingkod. Hindi lang para maghintay ng panawagan, ngunit higit maunawaan namin sa aming narinig, hindi po ito option, kung hindi, ito po ay calling. Patawarin mo po kami kung tinuturing namin optional lang ang discipleship o sa mga pagkakataon na nagiging makasarili kami. Ngayon, Panginoon, sinasabi namin yes sa Great Commission mo. Jesus, bigyan mo po kami ng tapang na humayo. Bigyan mo kami ng pasensya na gumawa. Bigyan mo rin kami ng karunungan na magturo. Tulungan mo kaming maging posporo na nagsisindi ng ibang kandila para sa kalwalhatian mo. Bihisan mo kami ng biyaya at katotohanan. Samahan mo kami kasi nangako ka, ako'y laging kasama ninyo saan man kayo magpunta. Gamitin mo po kami. Gamitin mo ang bahay namin. Gamitin mo ang community namin. Gamitin mo ang trabaho namin. Gamitin mo po ang mismong buhay namin para makagawa ng mga disciple o mga alagad na gagawa rin ng alagad. Ibinibigay po namin sa inyo ang oras, ang aming comfort at ang takot namin, and we surrender to make disciples. This we humbly pray in the mighty name of Jesus, who lives and reigns forever and ever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, sumainyo po biyaya, pag-ibig, kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. Yan, pinatabanan naman ni Serbi ang ating mga puso. Sige po Sige mga po mga kapatid, kapatid. share po Share po tayo. tayo. O ano po ang Ano po ang natutunan natutunan natin? natin? This is This is Serbi, Serbi. called Called to make to a make a disciple. disciple. Sige po Sige mga po mga kapatid, kapatid. tanong-tanong po Tanong-tanong tayo. po tayo. Meron po Meron bang po ba share share? about dun sa About sa topic topic ni ni Serbi? Sister V. Amen. Sige po, Sige Miss po, Oni. Miss Oni. Magandang hapon po, Sister B. Good afternoon po, si Sonny. Na-bless lang po ako dun sa sinabi nyo na yung bang discipleship kahit sa paanong paraan. Dahil nandito nga po tayo, hindi lang tayo para makinig. Hindi man po ganong kalaki ang nagiging bunga nito sa amin. Pero glory to God, alam ko po ito sa sarili ko pong buhay. Parang ito lang nakakaraan, nangyayari po. At ngayon ko po na pagmuni-muni, isa po yun si Lord ang gumagabay. Kasi po, simple sharing, Sister B, share lang po. Itong mga nakakarang araw, masyado akong busy sa maraming iba-ibang tumatawag na humihingi ba ng company, samahan, ganun po. Meron pong konting lang, nakapila kami, bibili ng pagkain, gutom na, nakapila sa senior, tapos yung nauna sa amin, ang tagal na nakaupo, pagdating sa counter, at saka kung ano orderin, nung ma-order, papalitan ulit. So yung kasama ko, pikon na pikon at inis na inis, high blood na high blood, tagal na, panay po ang salita. Tahimik lang ako. Tahimik, ganyan. Hanggang sa maka-on short, naka-order kami. Pag upo, tumatal, ano ba yan, ganyan. Pinabayaan ko po muna siya magsalita.
Tapos po, nung kumalma na siya, sabi ko, friend, sabi kong gano'n, inis na inis ka, high blood na high blood ka, nahihirapan ka, pinapahirapan mo yung sarili mo. Sabi kong gano'n po sa kanya. Yung bang kinaiisan mo, naramdaman niya yung nararamdaman mo. Yung galit mo ba, inis mo ba nakadagdag, nakabawas sa buhay mo. Ang nakadagdag sa'yo niya, wrinkles. Baka tumataas ng BP mo, mamaya may sakit ka na niyan. Sabi ganun, kasi ganyan. Sabi ko, hindi. Sabi ko pong gano'n, hindi ganyan sis. Kasi, pag ganyan ang iniisip mo, pinapapasok mo ang kalaban sa buhay mo. Dapat labanan mo. Huwag mo i-entertain yan. Sabi ko gano'n. Konting hintay lang naman ang oras. Sabi ko, darating din naman yung oras mo. Sabi ko, katulad ng Diyos. Sabi ko, in His time. Sabi ko, in His time darating kung ano man ang kalooban. Sa atin din ganon. Maghintay ka ng time natin. Sabi ko, konting respeto, konting inawa, konting feeling sa ating kapwa. Huwag yung ati lang ang ating iisipin. Sabi ko pong ganon. Tapos di ko po namamalayan. Doon sa mga sinasabi ko sa kanya, nakakapagsalita na ako ng mga salita ng Diyos na naririnig at nababasa. Tahimik po siya, tapos makikita ko lumuluha siya. Sabi niya. Tapos sabi po niya, sis, alam mo, pinapakalma mo ko. Sige, sabi niya ganon. Makikinig ako sa iyo kasi nahihirapan ako. Nakikita ko kako. Masyado kang nai-stress sa maraming bagay. Sis, sa edad natin, sabi ko, blessed na blessed tayo. Ang dami ng blessing na pinaranas sa atin ng Diyos. Sabi ko, ngayon pa ba tayo maghahanap ng kung ano-ano sa ating kapwa? Huwag na. Walang maidudulot itong maganda sa buhay natin. Ang kailangan lang natin ngayon, maniwala tayo sa kalooban ng Diyos, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At si Lord na bahala natin kasi hindi natin na alam kung anong plano bukas makalawa, kung ano na mangyari. Enjoy na lang natin bawat minuto ng buhay natin. Yung pong ano. So, tumayo po siya, niyakap niya po ako. Sabi niya, sis, ang dami mo na ituturo sa akin. Sige, makikinig na lang ako sa iyo. Kakalmahin ko. Kasi alam mo, ang stress ang number 1. Sabi kong pumapasok na sinasamantala ng kalaban. Para ang kalaban ay magtagumpay. Huwag natin papapasukin. Sister B, sa maliit na paraan, nakakatugon po ba ako sa ganitong gawain natin? Napakaganda po. Ito po mismo eksakto yung diniscuss natin. We can make disciples anywhere. Sa workplace yan, sa mga kaibigan, kapitbahay, yan po yan. Kahit po, kabuti po ng Diyos sa buhay niyo, Sister Sony. Tama po yan. Opo. Kahit po sa kausap ko po sa, halimbawa, kausap ko po sa telepono, may problema, parang nasaktan, parang hindi hinakna, parang ganun sabi ko. Kahapon po ay nung Sabado, may topic kami about yung topic ni Brother Dennis. Na-discuss ko po. Sabi ko sana sayang kako kung napakinggan mo. Tama-tama dyan sa pinagdadaanan mo. Hindi ka ako ibig sabihin na I believe in God, naniniwala ka rin sa kalaban. Pero iba ka ako ibig sabihin noon. Ibig sabihin pag ganon, kaya tayo naniniwala na may diablo kasi siyang kumikilos para tayo hilahin. Hindi ibig sabihin na nananampalataya tayo sa kanya, kundi alam natin may umaagaw sa atin sa Diyos. Yan po ang ano po. Yan kasi sa John 10:10 The thief comes to steal, kill, and destroy. Doon pa lang sa John 10:10 sa unang bahagi sinasabi na niya. Yung magnanakaw na yan laging nandyan. Opo. Kaya sabi ko, natin yung presensya ng Diyos sa huli, yung I have come to give you life, a life in all its fullness. Basta lagi ko na lang pong sinasabi sa mga
o humiing sabi ko, wag nating i-entertain. Oo, marami negative, maraming pero wag nating i-entertain. Labanan natin kasi yan ang hihila sa atin. Bakit tayo pinapasukan ng mga ganyan, negative? Kasi alam nila kumakapit tayo sa Diyos. Alam nila anak tayo ng Diyos. Hanggat maaari, hilahin tayo. Kaya yung mga negative, nandyan lang yan. Huwag nating i-entertain. Kasi pag in-entertain natin, magkakaroon na tayo ng spiritual dryness. Hindi na tayo gagawa ng dapat na kalooban ng Diyos. Sayang naman yung ating natututunan, naririnig. Tama po ba ako, Sister B, sa maliit na paraan na nagagawa ko? Sana po nakakalugod ako, nakakatulong kahit maliit na bagay na lumalago yung aking spiritual life. Amen po, Sister B. Salamat Amen. po. Amen po. Maganda po yan kasi nakikitang tumubo na po sa inyong presensya ng banal na Panginoon, ng Espiritu. Yung pag-ibig at malasakit sa kapwa nandiyan na. That's the way of how we disciple others. Amen po. Salamat po. Mga kapatid, ganda na ng sharing. Glory to God. Glory to God. Sige po mga Sige kapatid, po mga sino pa kapatid, po? sino pa po? Sir Bioli, ako po. Sige po, Sige po, Sister Fel. Sister B, ang akin po dining naisulat tungkol sa inyo na natanda at naisulat ay yung pong walk like Jesus and serve like Jesus. Ayan po, Amen. sis. Amen to that. Yung pong walk like Jesus ay kinuha po ninyo doon sa akin pinakakauna-unahang verse. Pero meron po din siyang sa Lucas 23. Ano po? Ang akin po ay sa Matthew chapter 16 verse 24. If anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross. So ginawa po ninyo unat deny himself. Ito po ay sa topic ng walk like Jesus. Tapos po may idinagdag ka po doon sa carry his cross daily. Nilagyan nyo ng daily. Para talagang klaro na araw-araw. Yes. Araw-araw ang pagpapasa ng cross. Love like Jesus. At saka simple po, ang disciple talaga dapat ay led ng Holy Spirit. Tapos nakalagay nyo po dito, we don't manufacture holiness. Ang Holy Spirit talaga yung dapat nakakonekta tayo. Ayun po mga naisulat ko saglit habang nakikinig sa inyo. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Sister Pel. Talaga namang nakikinig. Hindi ka lang listener, no? Na talaga namang ang ganda Kahit po. ako hindi po sinulat, nakakalimutan pag matatanda na. Tapos ito po namang serve like Jesus. Ano? Ang August 10, ang nakalagay po niyo. Lagi pong ipinagsisigaw ang serve with humility. Serve with generosity. Siyempre po, pagka halimbawa nagsiserve talaga, sabi nga niyo po, ang pagbabahagi, hindi maraming laman ng bulsa, kundi sa laki ng puso. Amen. Serve without recognition. Ayan po, sis. Amen. Ang serve. Hallelujah. Opo. Serve naman po yan. Serve like Jesus. Salamat po. Salamat. Yung po namang nakaraang linggo, ang mga naisulat ko dito, ay yung pong si Adal, kahit na nasa kanya ng presensya ni Lord, nagkasala pa rin. Yes. Doon tayo pumasok po eh. Kaya Versus sabi lagi, be watchful kapag matiyag. Salamat po, Sister B. Yung po mga natandaan ko, recapitulation. Thank you, Sister Fel. Nakaka-inspire po yan na pag alam ko, hindi naman nasasayang ang ating itinuturo. Amen po. Tapos may mga supported verses din po akong naisulat. Kaya po kahit pa paano mga kapatid, ako hindi kaunti pong naiibahagi. Dahil ako po'y maraming nabasa at marami ding nakasulat. Siyempre sis, ano bang aking, di ba tayo, sabi nga faith comes from hearing. Ay ano naman ang kung wala namang narinig at wala namang natandaan. Di ka, Sister B. Hello po. Sa Romans 10:14 po yan. Hindi tayo makakatawag sa ating Panginoong Yesus ng tulong kung hindi natin siya kilala. At paano makikilala siya kung wala namang narinig na salita? At paano may marinig na salita kung walang nagpahayag? Kaya nga po ito, pinagsasaluhan natin ang mga salitang pinapahayag. Last na po, Arenas. Sis, last na po, Are. Kahapon po kami nag-FOD mo si Father Bonnie. Tinanong kami, sino si Jesus sa inyo? Di ang aming pong pagkakakilala, mapagmahal, ganyan-ganyan. Sabi ni Padre, wala pong nakasagot. Samantalang ang sagot ay mismo nasa simbahay.
Anong sagot? Sabi ni Padre, hindi man po walang nakasagot. Kulang. Yung pa naman yung pinakamahalaga. Ay di ang Panginoong Hesus ay buhay. Yun na pa naman talaga eh. Talaga naman po, ba tayo, mananampalataya sa patay. Di ka sis. Sabihin, ang pinananali, ang mga sinasambay, Diyos na buhay. Anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Diyos na buhay, sis. Diyos na buhay. Hindi naman tayo na, tapos sinabi pa rin sa namin pare na, si St. Peter, siya yung successor ni Jesus, hanggang kaya may mga papa ngayon na simbahang katoliko. Di kasi, siyempre kung walang magpapaliwanag, hindi nga natin masyadong maintindihan na gayon pala. Salamat po. Salamat po, Sister Fel. Praise God po. Ako po, para po sa panghuli, Sister Viola, ko po happy dahil nga po ang aking anak si Sister Vic, kaya sabi ko po pakinggan po ninyo, ano? Masarap maglingkod parehas na nagkaugnay yung espiritu, diga? Amen! Puri ng Panginoon. Amen. Komplementi po sa inyong mag-ina, Sister Fel. Sister Viola, ikaw na po magpatuloy, nakadakdak na po ako. Sige po mga kapatid, meron pa po ba? Meron pa po ba? Kung wala. Hello. Sister Batangi. Sister Batangi. Sige po. Good afternoon, Sis B. Good po, sis. Good afternoon, Sister Evangeline. Yung last week po, last Monday na natatandaan ko, yung be watchful and engage. Yung pagprotekta po natin sa ating family. Amen. Ang kaunahan siguro sa atin pong mga naandito, yun lagi ang kaunahan nating bibigyan pansin, syempre family po muna. Na nabanggit nyo nga po doon sa ating tahanan, sa ating buhay. Ba tayo mga nanay at tatay, kapag kami nakikita tayong mali sa ginagawa ng ating mga anak, hindi maganda. Lalo na sa mga nangyayari nga ngayon, Sis B, na ang daming mga batang naliligaw ng landas. Totoo po yan, Sister. Kaliwat kanan, nakaka-alarma din po. Hindi naman maiiwasang hindi natin madadaanan sa social media, sa mga news sa TV, yung mga ganoong bagay. Mga kabataan ang involved po. Sobra po. Pag naiisip natin na nagsisisihan, nagtuturoan na sa tahanan daw nagsisimula. Minsan nasisisi pa yung mga teachers. Dapat daw yung mga teachers nga ang parang pahayag ni Yusek Claire, parang nag-trending yun last week, na parang ang mga teacher din daw nagtuturo ng kawalang modo sa mga estudyante, na sobrang nakakasakit naman po sa part ng mga teachers. Hindi naman po lahat, siguro. Tama po. Nabahiran po kasi ng political yun dahil Kaya sis, tayo bilang mga magulang nga sa ating tahanan, mahalaga na magsalita tayo at magbigay pangaral. Kasi minsan may mga bata talaga na pag pinagsasabihan ng mga magulang, ewan ko marami akong nai-encounter sa panahon ngayon. Siguro dahil na rin sa sobrang paggamit ng mga bata ng gadgets na hinahayaan din ng mga parents. Kasi yung ibang parents nakakatrabaho po, nakakagawa daw sila sa loob ng tahanan. Kapag yung ginagawa nilang pang-alo sa mga anak nila para makatrabaho lang sila ng dire-diretso, is inihahain nila yung mga gadgets. Na hindi natin naman na nag-guide kung ano-ano na yung napipindot nila. Tsaka yung dapat panoorin. Kaya yun po, pumapasok po doon yung be watchful and engage sa ating mga anak. Dapat talaga pong tinataniman natin ng mabuting binhi at paggabay ang ating mga anak upang makilala ang ating Panginoon. Sa early age po kasi ng mga bata, dapat talaga natitrain natin sila sa kung ano't lalo. Pakilala na po natin sa edad pa lang na maaga yung Panginoon. Dapat alam nila yung kung ano yung mabuti sa patingin ng ating Panginoon. At saka sis, dapat yung catechist, kasi sa mga school, dito po sa school na pinasukan ko, dati nung nag-aaral kami, meron po talagang
education. religion. Opo, may religion subject na. Hmm. Kaya lang, ang hindi maganda siya, parang isinisingit lang siya sa isang subject, maikling oras lang. Yun po Parang yung may maganda sana kung kakayanin talaga ng magulang sa mga Catholic school na school. talagang Catholic school. Talagang yung merong mga devotion pa. Yes, sis. Kaya pinili ko kahit medyo mataas yung tuition fee, yun ang pinili kong pasukan ng anak ko. So, sobrang thankful kasi engaged siya sa nagsakristan po siya. Grade 4 pa lang siya. Yes. Pumasok na siya ng sakristan Praise kasi God. sa kanya po mismo nanggaling yung initiative na parang, Mami, parang gusto kong andun din daw siya sa unahan ng altar. Andun yung nakikita niya yung mga nakasuot na pang sakristan. Praise God. Katabi ko siya, sabi ko, gusto mo talaga? Willing ka? And then right after paglabas po namin ng church, diretso ka agad kami sa info, inalam ko yung mga requirements kung paano makapasok doon. And sa kanya kasi po nanggaling talaga, so sino ako para ipagdamot siya na hindi makapaglingkod sa ating Panginoon. Tapos nitong grade 7, grade 8 na po siya ngayon. Sa kasalukuyan grade 8 na siya. Nag-engage naman siya as choir member ng kanilang eskwelahan mismo. Okay po sa akin na from Monday to Sunday, araw-araw na andoon siya sa school. From Saturday kasi nagpa-practice siya. Then Sunday, nagsiserve po siya sa mass. Kaya so thankful kasi nababawasan, paraan din yun siguro para mabawasan ang mga anak natin, i-engage natin sa ibang makabuluhang gawain Correct. para mabawasan nila yung paghawak ng sobrang gadgets po. Tama po. And then sis, ngayong araw na ito, yung posporo, may naalala lang ako kasi way back siguro matagal na rin panahon na parang may na-share ako na yung parang ang pagkakasabi doon, yung isang puno, naalala ko lang nung banggitin mo yung posporo sis. Ang sabi doon, yung isang puno pwedeng makapag-produce ng 100,000 stick matches. Pero sa isang iglap lamang, yung isang palito daw ng posporo, maaring tumupok ng buong kagubatan. Tama naman sis, di ba? Yes po. Parang pumasok sa akin yung katuruan mo ngayong araw na to na nawa hindi sana tayo yung palitong yon natutupok sa ating kapwa, sa libong taong nakapaligid sa atin. Bagkus tayo yung palito na magbigay ng liwanag sa isang pamayanan. Huwag na sis yung isang pamayanan gaya ng iyong assignment ngayon sa amin na magsimula sa isang tao lang. Yes, amen po. Magsimula tayo sa isang tao lamang na mabahagi na natin ng mga katuruan na pupulot namin sa lahat ng speakers na tinutunghayan namin sa araw-araw naming pakikinig dito. Amen. Yes sis, mabahaginan sila ng aming mga natututunan. Yun lang po Hallelujah. sis. Amen. Thank you Praise so God. much, sis. Thank you so much. Salamat po, Sister Evangeline. Napakaganda ng senior niyo. Praise God po. Thank you, Thank you, Sister Evangeline. Meron pa po ba Meron mga pa po ba kapatid? mga kapatid? Tawagan natin, Tawagin bro. natin, Bro Art. Miss na Miss namin na kayo. namin kayo. Bro, ay, Bro Art. wala na po Wala yata na po yata magtatanong kay Sister B. Sister B. Magpasalamat Pasalamat na na po po tayo. Bro, ay, Bro Art. okay po, Okay wala po, na wala na magtatanong. Sister B, Sister B, in behalf in po behalf po ng ng Salamat po, Bar Sister Community, maraming salamat salamat po. po. Thank you God so bless much, po. Sister Jody. Salamat po. God bless. God bless God po. bless Salamat po. po, Sister B. Salamat po, Sister. Ang tinig, buhay na buhay, purihin ng Panginoon. Amen. Praise God. Praise po, Panginoon. The glory belongs to Him. Thank you po. Amen. Amen. Amen po. God bless po. Okay, mga Okay, mga kapatid. kapatid. Meron pa Meron bang pa mga bang mga sharing dyan? sharing dyan?